Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan. Ako po si Resty Domingo at ang topic natin ngayon is why Rehoboam failed and split the kingdom of Israel. Si Rehoboam ang ika-4 na hari ng bayang Israel ng United Israel. Kung alam niyo yung kasaysayan na ang unang hari ay si King Saul, sumunod si King David, pangatlo si King Solomon at pang-apat si Rehoboam. Sa panahon ni King Rehoboam, bumagsak at nahati sa dalawa ang kaharian ng Israel, yung Northern Kingdom and the Southern Kingdom. Yung isang kingdom ay yung tinatawag na Kingdom of Judah. Merong dalawang tribe, yung tribe of Judah at saka yung Benjamin. At yung natirang 10 na tribe, yun yung Kingdom of Israel. Why Rehoboam failed and split the Kingdom of Israel? 2 Chronicles chapter 10 hanggang chapter 12. Meron akong 4 na dahilan sa ginawa kong outline. Okay, ito, number 1, he took for granted what he had. Number 2, he forsook the counsel of the old men. Number 3, he forsook the law of the Lord. And number 4, he has forsaken the Lord. So, magkakaroon tayo rito ng part 1, part 2. So, pag-uusapan muna natin yung number 1. He took for granted what he had. Ano ba ang meron si King Rehoboam nung siya ay naging hari, bilang bagong hari? Kung ano yung naiwanan ng kanyang ama na si King Solomon. Pumili ako ng 3 verses dito. 2 Chronicles chapter 9 verse 22 hanggang 24. Dito sa mga verses na to, simula dun sa verse 22 hanggang 24, pinapakita rito kung paano nag-accumulate ng wealth and power si King Solomon. Okay? Na minana ni Rehoboam. Sabi sa 2 Chronicles chapter 9 verse 22, and King Solomon passed all the kings of the earth in riches and wisdom. Pinapakita rito na si Solomon yung pinaka matalino at pinakamayaman. Minana ni Rehoboam yung riches, okay? Yung majestic palace, okay? Ni King Solomon, except yung wisdom. Yun ang sablay doon na hindi niya namana yung katalinuhan ni Solomon. 2 Chronicles 9:23, and all the kings of the earth sought the presence of Solomon to hear his wisdom that God had put in his heart. Dito naman, yung mga presidente, prime minister ng mga bansa, yung mga hari ng mga bansa. Okay? Sabi dito, all the kings, lahat, gustong makinig at marinig yung katalinuhan ni King Solomon. Verse 24, and they brought every man his present, vessels of silver and vessels of gold and raiment, harness and spice, horses and mules arrayed year by year. Itong every man dito, ito yung mga kings na dumadalaw kay King Solomon na humihingi ng counsel niya. At syempre, meron silang dalang regalo, love gift. Kumbaga, kabayaran dun sa narinig nilang counsel kay Solomon. At yan ay merong rate, no? Year by year, may pinapadala sa kanya. Okay, kumbaga, contract na nakangako yung mga hari sa kanya na kay Haring Solomon na mahal na hari, taon-taon meron kayong supply sa akin ng ganito. Ganun ang sistemang ginagawang bayad o yung regalo sa kanya. Minsan dumalaw yung Queen of Sheba, okay, na nakarecord dun sa 1 Kings chapter 10 verse 10, at nakinig kay Solomon at nagbigay ng napakaraming kayamanan itong si Queen of Sheba na sinasabi rito, and she gave the king 120 talents of gold and of spices, very great store and precious stones. There came no more such abundance of spices as this which the Queen of Sheba gave to King Solomon.
Kaya yumaman ng yumaman itong si King Solomon. Dahil yung lahat ng mga kings and queens, na dumalaw sa kanya ay nagsusupply sa kanya. So malakas kumita si King Solomon sa counseling. Sa panahon natin, marami tayong counselors. May municipal counselors, may barangay counselors. Actually, yung mga senator, yung mga congressman, mga counselors din yan. Sila ay nagbibigay ng payo, gumagawa ng batas para sa ikabubuti ng bansa. Although, yung ibang mga public servants natin, mga politiko, meron silang ibang motibo sa paglilingkod. Kaya yung nakakalungkot na pansarili yung iniisip ng karamihan ng mga politiko. At sana ay magpasalamat tayo na yung presidente natin ngayon ay hindi ganon. Na hindi siya gumagawa ng para sa pansarili niya. Kung kaya siya ay gumagawa para sa ikabubuti ng Pilipinas. Na marami siyang mga infrastructure projects, thousands, okay? Thousands of projects yan sa buong bansa. Yung mga tulay, mga building, sari-sari, mga highway, na maraming tao, maraming mga Pilipino, o milyong mga Pilipino ang nagkaroon ng trabaho during this pandemic. Sa field ng business, meron ding mga counselors Ang tawag diyan mga consultants, 'di ba? Sa engineering, sa medicine, so maraming consultants. Okay? So sila ay nagbibigay ng counsel paano lumago yung business. At sa mga simbahan, syempre, yung mga pastor, mga ministro, mga bishops, 'di ba? Mga pari din. Sila yung mga tinatawag na mga spiritual consultants. Okay? Na nagbibigay ng payo sa mga tao para yung tao ay maging maayos ang pamumuhay, na magkaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Okay? So depende kung anong klaseng religion o ng isang ministro. Kung babalikan natin yung verse 23 na sinasabi patungkol kay Solomon, sabi rito, "And all the kings of the earth sought the presence of Solomon to hear his wisdom." Okay? Na yung mabuti at matalinong mahusay na counselor ay siya mismo yung pinupuntahan ng tao para hingan ng counsel. Kasi may mga counselors na nagbibigay sila ng counsel na ini-insist nila yung sarili nila. Even na yung tao ay hindi interesado sa counsel niya. Merong ganon. Laktawan ko na yung verse 25. Dun tayo sa 2 Chronicles chapter 9 verse 26. "And he reigned over all kings from the river, even unto the land of the Philistines, and to the border of Egypt." Dito mapapansin mo na even to the border of Egypt, na kasama yung sa pag-ahari niya, yung border ng Egypt. No? Malaki yung nasasakupan ng kaharian ni King Solomon. So, yan yung kaharian na iniwan ni King Solomon kay Rehoboam, na napakayamang bansa ng Israel ng panahon na yon. Pero binaliwala yan ni King Rehoboam. Baliwala niya yung naipundar ng kanyang amang hari na si King Solomon. Na unti-unti yan ay nabawasan. Okay? Hanggang yung mismong kaharian ay nahati. Number 2, he forsook the counsel of the old men. Basahin natin yung 2 Chronicles chapter 10 verse 8. Ang sabi rito, "But he forsook the counsel which the old men gave him, and took counsel with the young men that were brought up with him, that stood before him." Okay, next yung verse 13. "And King answered them roughly, and King Rehoboam forsook the counsel of the old men." Etong old men dito, ito yung mga counselors ni King Solomon
nung buhay pa siya, yung sinasabi sa 2 Chronicles chapter 10 verse 6. And King Rehoboam took counsel with the old men that had stood before Solomon his father while he yet lived. Si King Solomon na pinakamatalinong tao, meron din siyang counselors. Okay? Yung mga old men na tinutukoy dito na dinedma ni King Rehoboam. Matalino siya, pero sinabi niya dun sa Proverbs chapter 11 verse 14, where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. Okay? Pinakamatalino siya, pero meron siya mga counselors. Okay? Kaya sinasabi niya rito, sa maraming counselors, kung marami kang counselors, ligtas ka, safe ka. How much more tayo na kinakailangan din natin ng counselors? Kung yung matalinong tao si Solomon meron how much more tayo, di ba? Kailangan natin ng merong nagpapayo sa atin. Higit sa lahat, yung payo na galing sa salita ng Diyos. Nung si Solomon ay nagbalak na magtayo ng templo na para sa Diyos, kinontak niya si King Hiram or Huram ang pangalan, sinasabi rito sa 1 Kings 5 verse 7. And it came to pass when Hiram heard the words of Solomon that he rejoiced greatly and said, Blessed be the Lord this day which hath given unto David a wise son over this great people. Anong pinapakita ng mga bersikulong ito? Humingi siya ng counsel at ng tulong doon sa kaibigan ng kanyang tatay, si David, okay? Yun yung si Hiram, King of Tyre. Etong si King Hiram is a close friend ni King David na sinasabi sa 1 Kings chapter 5 verse 1. For Hiram was ever a lover of David. So anong pinapakita ng mga bersikulong ito? Nandito sinasabi that Solomon is the wisest man, but he does not know all things. But God gave him wisdom and discernment to choose the right people to do the task. Commonly sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos, na tayo ay nagpipray para humingi ng tulong sa Diyos, di ba? Solusyonan yung kahit na anong problema natin. Na dito sa James chapter 5 verse 14, sabi rito, Is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Na pinapakita rito na humingi ka rin ng tulong ng prayer ng mga matatanda. Diba? Sabi, let him call for the elders of the church. So, yan yung mga reasons kung bakit bumagsak ang bayang Israel. Dahil Rehoboam forsook the counsel of the old men. At syempre, depende dun sa matanda. Merong matanda na walang pinakatandaan. Dapat yung pakinggan natin yung mga matatanda na matured sa pananampalataya. Yan lang po muna. Yung number 3 and 4 sa susunod na lang po dun sa part 2. Marami pong salamat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.